isa sa pinakamapanirang kalamidad sa mundo dahil sa kasaysayan ng tao nagdulot na ito ng labis na kamatayan, taggutom, samot-saring mga sakit at maging pagbabago ng klima. Ito po ang pagputok ng bulkan or volcanic eruptions. Sa kabi-kabilang balita ng mga pagputok ng bulkang nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo ngayon, hindi maiiwasang baluti ng takot ang mga tao, lalo na yung mga nakatira malapit sa mga bulkan. Kamakailan lamang nagulat ang lahat sa naganap na matinding pagsabog ng bulkang Kanlaon. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 6 na minuto ang pagputok ng bulkan dakong alas 6 pasado ng gabi. Nagbuga rin ito ng plumes na may 5,000 metro ang taas na sinundan naman ng malalakas na pagyanig. Itinaas mula Alert Level 1 sa Alert Level 2 ang mga lugar sa paligid ng bulkan. Kasunod po nito ay ipinag-utos ni Negros Oriental Mayor Jose Chubasco Cardenas na ilikas ang nasa 23,622 na mga residente na mula po sa 5 barangay ng Kanlaon. Ito po ay ang Barangay Pula, Masulog, Linothagan, Malaiba at Lumapaw. Rumagasa naman patungo sa mga kabahayan nitong Huwebes ang lahar na mula sa bungangan ng Bulkang Kanlaon. Sinabi ng NDRRMC na bukod sa makapal na putik ay may kasama rin itong debris at buhangin na rumagasa sa mga daluyan ng tubig. Kabilang sa mga apektadong barangay ay ang Biak na Bato, Kalapnagan, Kabakungan at Masulog. Samantala, taong 1996 nang huling sumabog ang Bulkang Kanlaon at matapos ang ilang taon ay muli itong naging aktibo. Pumutok naman ang Bulkang Taal sa magkasunod na 3 taon mula 2020 hanggang 2022. Suspendido ang maraming klase at trabaho maging ang ilang biyahe sa mga paliparan. Noong nakaraang taon lamang ay matatanda ang libo-libong residente ang persahang inilikas sa naging pagsabog ng Mayon na nasa Alert Level 3. Bukod sa Bulkang Kanlaon ay aktibo rin sa kasalukuyan sa Pilipinas ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Nakapagtala ito ngayong araw ng 30 tonelada ng sulfur dioxide na may binubugang 150 meters na taas ng plumes. Nangyayari ang isang volcanic eruption kapag mayroong magma sa loob na umaakyat patungo sa bunganga ng bulkan. Dagdag pa rito ang pressure na nagmumula sa magma na siyang dahilan ng paglabas ng lava, abo at iba pang volcanic materials. Sa kabilang banda, inilalabas naman ng PHIVOLCS ang advisory para sa alert levels alinsunod sa sitwasyon na mayroon ang pagsabog. Nakahati po ito sa 5 levels. First level ay ang zero alert kung saan walang nakikitang anumang uri ng panganib. Itinuturing na Alert Level 1 ang low level of volcanic unrest, habang Alert Level 2 naman kapag mayroong moderate level of volcanic unrest. Matinding pag-iingat ang mas dapat gawin sa mga susunod na alert levels, kagaya ng Alert Level 3 na may high level of volcanic unrest at 4 na may hazardous eruption imminent. At syempre po, nakakatakot ang Alert Level 5 dahil ibig sabihin nito mayroong hazardous eruption in progress kung kaya't malaking pinsala ang tiyak na dulot nito. Bukod po dito ay pinaaalalahanan ng Department of Health ang mga residente sa mga posibleng maging epekto sa kalusugan ng abo mula sa bulkan. Pakiusap nila ay magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay at kung may KN95, mas mabuting ito ang isuot kumpara sa surgical mask. Ang ashfall at ang mga gas, ang unang naapektuhan niya na yung ating paghinga. Lagi nating isarang mga bintana at pintuan, lalo na sa kasagsagan ng eruption or immediately thereafter. Kung meron po mga puwang sa gitna ng ating mga pintuan at bintana, lagyan ito ng mga kortina or tela na nabasa ng tubig para hindi makapasok ang abo. Sa mga hindi inaasahang panganib na dulot ng pagsabog ng bulkan ay mainam na may kahandaan. Ayon po sa UNICEF, ang mga residente na nakatira malapit sa bulkan ay dapat laging updated sa alert level at warnings ng LGU nila. Alamin din kung kailan dapat lumikas ang buong pamilya, paghandaan ang emergency go bag at panghuli ang goggles o face mask. Marapat naman na manatiling kalmado sa kani-kanilang tirahan at isa rin na maigi ang mga pinto at bintana. Makakatulong po kasi ito para hindi pumasok ang mga abo at palagiang takpan ang ilong at bibig na face mask o basang tela.
Pagkatapos ng pagsabog ng bulkan ay tiyakin na ligtas ang lahat ng miyembro ng inyong pamilya. Panatilihin pa rin ang pagsusuot ng goggles at face mask tuwing lalabas, hugasan rin na maigi ang mga pagkain na inihahanda at syempre ang inyo pong kakainin. Kamakailan lamang din ay sumabog ang bulkang Kilauea sa Hawaii na kilala bilang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong daigdig. Dagdag pa rito ang walang tigil na pag-aalboroto ng bulkan sa Iceland na labis na nakakaapekto sa libu-libong residente ng Grindavik. Kahapon nga po lamang ay sumabog naman ang dalawang bulkan o ng dalawang beses ang bulkang Ibu sa Indonesia na nakataas ngayon sa Alert Number 4. Dapat talaga maging handa sa pagsabog ng bulkan, lalo na sa katulad ng Pilipinas na nasa Pacific Ring of Fire. Ibig po sabihin yan, likas na mapanganib sa ating bansa dahil mas madalas dito ang pagyanig dahil sa mga lindol, mga pagputok ng bulkan at maging pagkakaroon ng mga tsunami. Sa katunayan, alam niyo po ba na itala sa Pilipinas ang tinaguriang one of the deadliest volcanic eruptions of the 20th century noong 1991 nang sumabog ang bulkang Pinatubo. Hindi lamang po Zambales o Pilipinas ang naapektuhan dahil nagkaroon ito ng global effect. Ayon po mismo sa NASA, nagdulot ng pansamantalang pagbaba ng temperatura sa buong mundo ang Pinatubo eruption. At bagamat nananatiling force of nature ang pagsabog ng anumang bulkan, patuloy ang mga ginagawang pagsasaliksik ng mga solusyong maiwasan ang matinding pinsalang dulot nito. Kung kaya't sa ngayon, the best solution, maging handa. Magkaroon ng plano at turuan ang inyong mga mahal sa buhay kung ano ang mga dapat gawin sa mga panahon ng anumang kalamidad.